Come again, sir? Mga ka-clear, okay. Ito kasi, tatandaan natin, hindi ba, nagpa-press con si VP Sara kagabi. Kahapon. Siyempre, sabi, God save the Philippines, di ba? Para ba sasabi niya na itong ginagawa ngayon ng gobyerno, hindi makadiyos. Parang ganun yung dating, hindi makadiyos yung ginagawa sa kanya ng gobyerno. Di ba? Kaya parang God save the Philippines. Ang problema, pagkasabi niya na yon, mga ka-clear, marami rin mga ka-clear na nagduktong. God save the Philippines from you. From VP Sara daw. Well, anyway, marami naman dapat God save the Philippines. Akala ko anong una sinabi niya, God save the Queen. Yung pala, God save the Philippines. So, pakinggan natin ito mga clear, ha? Okay? Siyempre, binuwertahan si VP Sara ng mga nag-file ng complaint. Talagaan ng mga kongresista ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ang kilabutan naman daw ang bise sa pagkasabing God save the Philippines. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Ang pahayag na yan kanina ni VP Sara, pinalagan agad ng mga kongresistang nag-impeach sa kanya. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God save the Philippines. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Hindi rin pinalampas ang hugot ni VP Sara na mas masakit pang maiwan ng jowa kaysa ma-impeach ng Kamara. Hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. May kinausap na. Bumelta rin ang mga kongresista sa pagtanggi ni VP Sara na pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang-una sa articles of impeachment na isasalang sa Senado. Meron pong mga ebidensyang nakasama po doon. No? Yung videos, yung pahayag ng ating Vice Presidente. Dagdag pa ni Sendanya. So, sinabi niya ito on record, may resibo, nakita ng taong bayan, tapos kayo nagsisinungaling siya. And that makes her more unfit to be Vice President of the country. Naglabas din ng pahayag ang Makabayan Bloc laban sa mga sinabi kanina ni VP Sara. Ayon sa kanila, God save the Philippines mula sa korupsyon, extrajudicial killings at kay Duterte 2.0. Para naman sa mga miyembro ng binansagang Young Guns ng Kamara, ang idinaos na presko ni VP Sara ay pangmamaliit sa reklamong impeachment laban sa kanya. Pero ipinapakita rin daw nito ang kanyang pag-aalala sa harapin niyang paglilitis. Ayon naman kay Congressman Joel Chua na isa sa mga tatayong prosecutor, magkita na lang daw sila sa impeachment court at nakahanda raw sila sa anumang gagawin ni VP Sara. Well, mukha nga hindi appear si VP Sara dahil kayo daw ay baka kayo ma-intimidate sa kanyang presensya. Pero tanda natin mga karira, dito sa press ko na to, sinabi niyang wala siyang assassination plot. Na sinabi, walang assassin. Sila lang daw ang nagsasabi tungkol doon. Nabaliktad na yun. Kaya lang, siyempre may video ito. Hindi mo makakaila eh. Diba? May video. Well, anyway, ganito yan mga clear. Actually, hindi si VP Sara yung pinaka-topic nito. Kaya ako lang pinakita dyan, it's because yung reaction ni Congressman Sendanya. Diba? Mukhang siya ang kaya. Ito tingin ko mga clear. Kung bakit siya ang binuwertahan nitong si Senator Bato, it's because feeling niya the likes of Congressman Sendanya, kayang-kaya niyang ibuli. The rest naman, si Congressman Acop, taklop siya eh. Remember, nung nagparinig siya tungkol sa Quadcom? Diba? Binumeltahan siya ni Congressman Acop. Pameme, diba? Tiklop. Tiklop kay Acop. So ito, bakit niya ito? Actually, hinaras niya to, binuli niya. Pakita ko sa inyo mga kaklira. Pakita ko. Ito sinabi niya.
Walang kakwenta-kwentang senador. Lumalabas siya dito. Ayan, mga kliro. Diba? Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Which is, to the point, totoo naman. Diba? You should make everything, take it seriously. Diba? Ano sagot ito? Ni Bato? Yang mukha mo, sinapak ng di natin alam. Kaya ngiwi. Hindi ba? May pagka-BASTOS na to. Bayolente pa, Sabi nga dyan, bayolente tatak Duterte. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Di ba tatak Duterte itong mga sasapakin? Ganyan din naman si Ganyan din si dating Pangulong Duterte. Ganyan din si Baste. Ganyan din si Robin. Uupakan. Tatak Duterte to, mga ka-clear. Ito ba ang tumatakbong senador kung makapinta sa kapwa niya? Physical pa man din. Dapat hindi physical. Hindi dapat tao Issue. Diyan mo makikita kung gaano ba kababaw ang pag-iisip ni Senator Bato de la Rosa. Tinitira niya tao. Hindi niya napigil because of VP Sara. So makikita mo na, di ba? Kung ano ang boto mo. Yan, Bato threatens. Kita ba? Wait, tingnan ko kung kita. Yan na. Sign natin. Bato threatens to slap Sendanya over Sara impeachment remark. Hindi mo kayang itago yung partiality in favor of VP Sara. Itago mo naman ng konti. Senator Bato de la Rosa threatened to stop Akbayan Party List Representative Percy Sendanya after the latter criticized Vice President Sara Duterte for comparing losing a partner to being impeached. Sino ba nagsabi talaga nito? Mas masakit na maiwan ng jowa ng BF kaysa ma-impeach ng House. Sinabi naman talaga ito ni VP Sara Yung mukha mo, sinapak ng di natin alam. Kaya ngiwi. Di ba? Lumapit ka nga dito, sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Di ba? Senator Bato, hindi ka ba nahihiya sa tinuturan mong ganyan? Pati kung may physical defect man yung tao, gagawin mong joke? Gagawin mong katatawanan? Diba? Tingnan natin, bakit nga ba may ganitong problema? Okay? Si Congressman, wala kang respeto Sige, babasahin natin ito at least para alam natin bakit. Ayan Sendanya is an openly gay man. He also describes himself as a stroke survivor, which affects his facial expressions. Di mo ba ito alam, Senator Bato, kung bakit ganyan? Kung makalait ka, physical, bakit ka gwapuhan ka ba? Kahit nga gwapo, hindi dapat mamintas ng physical ng kapwa niya Ikaw pa? Diba? Ikaw pa magaganyan. Kaya pa na nagkaganon yung mukha ni Congressman Sendanya. Na-stroke siya. Hindi mo man lang inalam. You're so irresponsible on that. You're so irresponsible on that matter. Taga Davao, puro bayolente doon. Mixim, actually, may mga taga Davao tayo nanonood dito, pero hindi lahat ganyan. Diba? Maraming mga taga Davao dito nanonood sa atin. Siguro bilang lang. Yung mga tipong Duterte followers. Pero siguro nga kahit Duterte followers, hindi lahat Siguro yung panatiko. Yung mga tipong nahingahan na ni Duterte.